praise to our God. He is the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, bakit ginising ka muli ng Diyos? Para magtrabaho ka muli? Para madagdagan mo ulit ang iyong pera? Para dumami ang iyong kayamanan? Para pagpatuloy mo kung ano man ang iyong mga katungkulan, obligasyon o responsibilidad? Mga kapatid, hindi tayo binuhay ng Diyos para lang yumaman, para lang maghanap buhay. Tayo'y binuhay niya muli para sundin natin ang kanyang kagustuhan. Dahil sa pamagitan na ng pagsunod natin sa Diyos, doon tayo magkakaroon ng buhay. Tandaan natin, may katapusan ang ating oras. Pero kung ikaw ay binuhay muli ng Diyos, binibigyan ka ng bagong pagkakataon, tingnan mo ang iyong sarili. Ano ba ang iyong mga pagkukulang sa Kanya? Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan sa Diyos at sa ating mga kapwa para minsan pa tayo'y makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awa, ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang, upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan, para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Napakahangal ang mga taong hindi nakakikilala sa Diyos. Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig, ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Pinag-aaralan nila ang kanyang mga nilalang, ngunit hindi nila nakikilala siya na lumalang sa mga ito. Sa halip, ang apoy, ang mabilis na hangin, ang unos, ang mga bituing naglalayag sa karurukan, ang rumaragasang tubig, at ang mga tala sa kalangitan, ang kinikilala nilang mga Diyos na namamahala sa daigdig. Kung kinikilala nilang Diyos ang mga ito dahil sa kanilang angking kariktan, dapat ay nalaman nilang higit na dakila ang lumalang sa lahat ng iyan, ang Panginoong may kapal. Siya ang pinagmulan ng lahat ng kagandahan, ang lumikha sa lahat ng mga ito. Kung namangha sila sa kapangyarihan ng mga ito, dapat nilang malaman na higit ang kapangyarihan ng lumikha sa mga ito, sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan at kagandahan ng sannilikha, makikilala natin ang lumikha. Baka naman hindi sila dapat sisihin ng lubos.
Maaaring nagsikap silang makilala ang Diyos, ngunit naligaw lamang sa kanilang paghahanap. Sa pag-aaral ng mga bagay na nasa paligid nila, lubha silang naakit sa kagandahan ng kanilang nakita hanggang sa naniwala silang Diyos ang mga ito. Ngunit wala silang tunay na may dadahilan sa kanilang pagkaligaw. Kung nakayanan nilang pag-aralan ang sansinukob, bakit di nila nakilala ang Panginoong maglikha sa lahat? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay. At wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Alleluia, 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 alleluia. Naririto, malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanya malagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw nang umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayon din naman sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kukunin ang kanya maari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sino man magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino man mawala ng kanyang buhay ay siyang makakapagligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing yon, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanya mga alagad. Sumagot siya, kung saan roon ang bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buwitre. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang mister. Umuwi po siya, magmamadaling araw na.
Lasing na lasing po itong mister. Pagkabukas po ng pintuan, agad bumungad sa kanyang harapan ay ang kanyang galit na misis. Sumisigaw po ang misis. Sabi, walang hiya ka. Saan ka galing buong gabi? Wala ka. Hindi ka na nahiya. Sabi po nitong mister habang nakangiti at lasing na lasing pa rin. Birthday ng boss namin Inaya kami na mga kaopisina ko, nag-happy-happy kami. Pero alam mo, honey, napakaganda nung bar, restaurant na pinuntahan namin. Ang pangalan, Golden Saloon. Alam mo ba, lahat ng mga bagay doon ay gawa sa ginto. Meron silang napakalaking pintuan gawa sa ginto. Yung flooring nila, ginto din. At noong nag-CR ako, alam mo yung urinal doon sa banyo, gawa din sa ginto. Minsan, punta tayo doon. Talagang mawiwili ka. Ito pong misis, medyo nagdududa. Baka niloloko lang siya ng kanyang mister. Baka kung saan-saan siya pumunta. Kaya naman po habang mahimbing ang tulog ng kanyang mister, itong misis kinuha yung cellphone ng kanyang mister. Tinitignan. Nakita nga po niya yung number ng Golden Saloon. At tumawag po siya. Sabi po ng misis, hello? Sa Golden Saloon ba ito? Sumagot po ang bartender, sabi, opo, magtatanong lang ako, totoo ba na yung inyong pintuan ay gawa sa ginto? Sumagot po ang bartender, opo, totoo din ba? Sabi ng misis na yung flooring nyo gawa sa ginto? Opo. At ito na lang yung huling tanong ko, totoo ba na yung inyong urinal sa banyo gawa din sa ginto? Biglang tahimik lang daw po yung bartender. At narinig po niya yung bartender, itong misis, sumisigaw doon sa kasama niya. Sabi, pare, mukhang alam ko na kung sino yung umihi doon sa saxophone mo kagabi. Ito tumatawag na, sabi. Yan po palang akala na golden urinal, saxophone pala. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Kahit na anong pagtatago mo, hindi mo maitatago ang kasalanan mo. Amen? Ang bawat masama na ating ginagawa, lalabas at lalabas ito. Mabubulgar at mabubulgar ito. Ang kasabihan nga, you can cover the truth, but you cannot kill it. Takpan mo man ang katotohanan, hindi mo mapapatay yan. Sabi nga ng ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo sa Mabuting Balita, narinig natin na kung saan ang bangkay, naroroon ang mga buwitre. Ang ibig po sabihin, mangangamoy ang kasalanang ginagawa mo. Kasi pag tayo'y nagkakasala, tayo'y paunti-unting namamatay. It is sin that kills us. Pag merong patay, alam na alam mo, sisingaw at sisingaw yan. Amen? Tandaan nyo din po mga kapatid, sin is like a wound. Parang sugat ang kasalanan. Kahit na balutin mo, kahit na takpan mo, hindi mo malilinis yan. Maaagnas yan, mangangamoy yan kung hindi mo gagamutin. Amen? At ito pa po ang mas masakit. Hindi lang ikaw ang naapektuhan kapag nagkakasala ka. Pati yung mga taong minamahal mo, yung mga malapit sa iyo, malalaman, mararamdaman yung kasalanan mo. Kapag may kasalanan ka, hindi malayo, pati sila damay. Masasaktan sila ng pagkakasala mo. Amen? Tandaan niyo po, meron pong 3 epekto ang kasalanan sa atin. May 3 bunga ang pagkakamaling ating pinipili. First, sin destroys your soul. Every sin is like a crack in the glass. Hindi agad basag, pero paunti-unti na meron ng mga lamat, merong basag. At kapag basag ang baso, kung yan lalagyan mo ng tubig, di ba lalabas yung laman? Ganyan din naman po sa buhay. Kapag may kasalanan ka, kahit na bigyan ka ng pagpapala at grasya ng Diyos, yan ay mawawala, hindi mananatili sa'yo yan. That is why, when you sin, you lose your peace. You lose your joy. You lose your freedom. Kaya kahit na may pera ka, kahit na maginhawa ka, parang laging may kulang. Di po ba? But secondly, sin always destroys your relationship. Kahit na anong relasyon, sa inyong mag-asawa, magkaibigan, pamilya, kapag may tinatago ka, kapatid, kapag meron kang kasinungalingan, trust is broken. At kapag wala ng tiwala,
Mahirap na pong ibalik ito sa dati, di po ba? Wala kang nararamdamang tuwa at saya kapag sira ang tiwala. Mahirap din po mamunga ang pagmamahal kapag nagpapatuloy ka sa pagkakasala. But third and last, sin destroys your happiness. Hindi ka talaga tunay na nagiging masaya habang nagkakasala ka. Do not equate pleasure with happiness. Magkaiba po yung sarap na ating nararamdaman sa tuwa. Magiging tunay ka lang masaya kung payapa ang iyong kaluluwa. Di po ba? Kung hindi payapa ang iyong kaluluwa, doon ka nagkakasala. Bakit hindi payapa ang iyong kaluluwa? Ito ay dahil nagkakasala ka. Kaya ang taong may tinatago, yan palagi may kaba. Kahit na maganda ang buhay ng tao, kapag may kasalanan siya, may bigat ang kanyang kalooban. Di po ba? Kasi wala kang malilihim sa konsensya mo. At higit sa lahat, wala kang mahitatago at malilihim sa Diyos. Hindi ko po alam kung naalala nyo yung kasalanan din ni Haring David. Siya po ay nagkasala. Nagkaroon siya ng relasyon sa isang babaeng may asawa na, si Bathsheba. Akala po niya makakalusot na siya. Pero dumating po ang propeta Nathan at sinabi niya, dahil sa pagkakasala mo, hindi mawawala ang karahasan sa pamilya mo. Doon po paunti-unti bumagsak si Haring David. Pero kahit na bumagsak siya, doon nagsimula muli ang pagbabalik niya sa Diyos. Mga kapatid, maybe that is also our story. May tinatago ka ba? May nililihim ka ba? May ayaw ka bang ilantad? Tandaan mo that sin thrives in the dark, but it dies in the light. Ang kasalanan parang daga yan eh. Ang daga ang hilig po sa dilim. Di po ba? Pero mamamatay ang daga kapag yan nilabas mo sa araw, sa liwanag. Kaya nga, napakaganda po ng kumpisal eh. Ang pagkukumpisal hindi naman po para ipahiya mo ang iyong sarili. Kapag nagkukumpisal ka sa pari, nandoon ka, hindi para kutsain ka. The sacrament of confession is saying to you, anak, huwag mo nang itago. Ilabas mo, sabihin mo, pakita mo, para matulungan ka ng Diyos. Kasi kung hindi natin sasabihin kung ano ang masamang nangyayari sa atin, kamukha po ng sakit, yan po ang magbibigay sa iyo ng hirap sa buhay. Ikakamatay mo yan. Amen? May gustong-gusto po akong kasabihan. Ang sabi, it is better to bury a dead rat than to allow it to rot. Ulitin ko po. It is better to bury a dead rat than to allow it to rot. Mas mabuting ilibing mo yung patay na daga kaysa sa hayaan mo na mabulok yan. Kasi kapag hinayaan mo na mabulok ang patay, pati yung buhay nadadamay. Di po ba? So do not ignore these warnings. Your secret sin is harming you in more ways than you know. Mga kapatid, kahit na magaling kang magtago ng kasalanan, sisirain at sisirain yan ang iyong buhay. Hindi man nakikita ng pamilya mo yung ugat ng iyong kasalanan, pero makikita nila yung bunga ng iyong kasalanan. Dahil ang kasalanan mo, lilitaw yan sa iyong pagkatao. Sin destroys your character, most especially when you are hiding it. Tandaan niyo po, ang bunga ng kasalanan, makikita mo yan pag ang tao galit, takot, walang pasensya, nagbubugnot, hindi makapagtiis, hindi makapagtimpi, makasarili, ganid, palaging nagsisinungaling. Sin negatively affects us. Sin affects you as a spouse, as a parent, as a friend. Kailangan pong talunin natin ang kasalanan bago tayo matalo ng kasalanan. Amen? Kaya nga po, napakaganda din yung sabi ni Mother Teresa eh. Every sin that is unrepented is sin unto death. For even when a saint prays, he shall not be heard. Tingin mo man, mabuti ka, pero kung nabubuhay ka sa pagkakasala, isang hadlang bakit hindi ka maririnig ng Diyos at hindi ka pagbibigyan ng may kapal. Dahil hindi ka pa nagsisisi sa iyong kasalanan. Kung mayroong isang bagay na palagi pong kinakatakutan ng mga santo, hindi po ang kamatayan, pero yung sila ay magkasala. Kasi
Kung mamatay ka man, pero malinis ang iyong kaluluwa, pagkakalooban ka ng buhay na walang hanggan. Amen? Mas nakakatakot ang magkasala kasi pinapatay niyan ang iyong kaluluwa. Kaya mga kapatid, huwag po kayong mahiya na magsisi at humingi ng tawad sa Diyos bago mahuli ang lahat. Sabi nga ng ating Panginoon, hindi natin alam ang oras ng paghuhukom. Kala mo, ordinaryo, nagtatrabaho ka, normal lang ang araw, pero baka yan na pala ang katapusan. You don't know, my dear friends. Your ordinary day may be your judgment day. So today, the Lord is reminding all of us, you can never hide your sins, but you can always surrender them to God. And when you surrender, you are healed, you are strengthened. Mga kapatid, huwag nating hayaan na ang kasalanan magpatakbo sa ating buhay. Kasi sin does not make us bad, but sin makes us sad. Tandaan niyo po yan. But what does grace do to us? Grace makes us free. Grace makes us whole. Grace makes us joyful. Kaya magdasal po tayo, mga kapatid. Let us pray this Holy Mass. We say, Lord, give us the courage to stop hiding our sins. Help us to come into your light so that we might find healing, freedom, and true joy. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Sa wakas ng panahon, ipadadala ng Diyos ang kanyang mga anghel upang tipunin ang kanyang mga hinirang. Habang ating pinapanalangin ang pangangailangan ng lahat ng sangkatauhan, hinihiling natin sa Diyos na matagpuan natin na tayo ay humarap sa Kanya sa muling pagbabalik niya na malinis ang ating mga kaluluwa. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanilang pagsaksi sa kanilang buhay, naway higit na makahikayat ng mga tao at mga bansa sa daan ng kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyanong sumasampalataya, naway magpahayag ng kanilang pananampalataya sa buhay na walang hanggan at maunawaan ang walang hanggang bunga ng bawat kilos natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating sarili, naway may handa natin sa pagdating ng paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng tuwinang pamumuhay sa katotohanan, katapatan at pagmamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, hindi namin alam ang oras ng iyong pagbabalik, ngunit umaasa kaming hindi kami pababayaan ng iyong pagmamahal. Gawin mo kaming aktibong umaasa at naway tanggapin ka namin ngayon sa aming mga puso. Hinihiling namin ito kay Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya, sa karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga nagtitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming mapakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. At salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niya sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan, ang pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay
at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Isuyo niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nagaling
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, ito ang aming alay sa iyong kamanalan. Tanggapin ang aming isip, buhay at kalayaan. Sa iyo ang aming katauhan, pinagbuklod ng iyong katawan. Handog namin ang aming kalooban na sa iyo nagmumula. Dakila ang iyong puso, dakila ka, O Kristo, sambayan na kaming nagpupuri sa iyong dugo at katawan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw namin utang na loob ang banal na pakikinabang at tiniluluhog namin ng Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandang loob ay manatili sa amin palagian sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tandaan niyo po, mga kapatid, na kahit na gaano kakagaling magtago, sisingaw at sisingaw ang iyong kasalanan. Even if you bury the truth remains alive. Wala kang maitatago sa Diyos. Pero natutuwa ang Diyos kapag tayo nagpapakumbaba, inaamin natin ang ating mga pagkakasala. It takes a great amount of humility to admit your faults. But remember, it is through humility that you will be blessed. Tandaan niyo ang tatlong bunga, epekto ng kasalanan sa atin. It kills your soul. Kung wala kang kaluluwa, wala ka ding buhay. It kills your relationship. Kung pinapatay mo ang iyong mga ugnayan, hindi ka makakalayo sa iyong buhay. Ang kasabihan nga, if you want to go faster, go alone. But if you want to go further, go together. Pero pangatlo, hindi ka magiging tunay na masaya kung ikaw ay nagkakasala. Sin kills your happiness. Magkaiba po ang pleasure sa happiness. Isa pong lason ang pleasure sa ating katawan. Sobrang sarap ay lason din sa ating mga katawan. Mabuti at mainam din ang tayo nagsasakripisyo, tayo ay nagdidisiplina. Kailangan balanse sa ating buhay. Kaya, mga kapatid, pagmunihan nyo, ano ba yung matagal nyo nang tinatago, nakasanayan nyo ng kasalanan? You confess that to God.
most especially whenever you attend Mass. Sa umpisa po ng ating misa, napansin nyo, tayo'y nag-uumpisa sa pagpapakumbaba, pag-amin ng ating mga kasalanan. So every day, please make it a habit to be repentant. Wag po kayong mahiyang magsisi. Kasabay ng pagpapasalamat ay ang pagsisisi. Hindi mo alam kung sinong mga nasasaktan mo sa iyong buhay. Maniwala ka, kapatid, na sa iyong pagbitiw sa kasalanan ay malaya kang makatanggap naman ng bagong grasya at bagong pagpapala galing sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.